Akala ko noon, ang Biblia ay libro ng matatanda. Pang-sermon, pang-linggo, pang-taong banal at walang bahid ng kasalanan. Isinara ko ito, iniwan binaliwala. Dahil ang akala ko hindi ako karapat-dapat sa mga salitang naroon. Pero dumating yung mga gabi ng katahimikan, yung tipo ng gabi na kahit ang luha ayaw nang bumagsak. Dumating ang mga araw ng kawalan, kawalang direksyon, kawalang pag-asa. At sa gitna ng lahat ng iyon, naalala ko ang Biblia, yung luma, yung may alikabok, yung matagal nang hindi hawakan. Binuksan ko ito at sa pagitan ng mga talata, may boses akong narinig, tahimik pero buo, malambing pero matatakot. Ako ang iyong Diyos, hindi kita iiwan. Sa aking kamagpahinga, ako ang iyong lakas. Anak, mahal na mahal kita. At doon ko napatunayan, ang Biblia ay hindi lang aklat ng kautusan. Ito ay liham ng pag-ibig mula sa Diyos para sa isang magkasalanan ng katulad ko. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, ito ay paanyaya na kahit sugatan ka, kahit gulong-gulo ka, may salita na sasalo sa'yo, may katotohanang mag-aakay sa'yo pauwi. At ngayon, sa bawat buklat, nakita ko ang Diyos na hindi ko hinanap, pero matiyagang naghintay. Ang Diyos na hindi kailanman nagsara ng puso niya. Kahit ilang beses kong isinara ang puso ko sa Kanya. Ang Biblia, hindi lang siya pahinga, hindi lang siya papel. Ito ang tinig ng Diyos sa gitna ng katahimikan. Ito ang liwanag kapag madilim na ang lahat. Ito ang paalala na may pag-asa pa. Kaya habang ako'y humihinga, habang ako'y nabubuhay, hindi ko na ito tatratuhin isang lumang kwento lang. Dahil ang banal na kasulatan ay buhay, at ang salita ng Diyos ay sapat para buuin muli ang pusong masaya.